ituturo ko sa inyo kung may update na tayo sa mga kung paano nyo ba lagyan ng parang bookmark yung Google Chrome nyo. Kasi kung makita nyo ito yung mga bookmark ko. So, para hindi kayo malito, kasi nga kung bago pa yung bookmark, kung bago pa yung Google Chrome mo, ito yung mangyayari sa'yo. Wala ka pang masyadong details sa Google Chrome. Pero kung medyo marami na along the way, kasi dadami rin yung mga mga gusto mo i-bookmark ng mga website. So ito yung dapat mangyari. Kung may mga clients kayo, ilagay mo na sa isa, ilagay niyo sa isang folder, and then for example ito si Jose Torres. So ito yung mga job na related sa kanya. And si Till, ito yung job na related sa kanya. And si Jeremy, ito yung mga clients ko guys. So kung makikita nyo, lahat sila naka folder yan sila para example mag-work ako kang mic. So pumunta lang ako ito sa clients, then sa kang mic, and then ito yung uh, mga link na automatic pupunta sa kanilang mga work. So ito yung work ko kang mic. Naglalagay ako ng mga KPI dito, parang basic lang na data entry. So yun yung mga example. So what if mag-work naman ako sa isang client, let's say for example ito si Brandon. So ito yung mga logins ni Brandon. So hindi ko na kailangan pumunta pa rito sa mga ibang mga bookmarks kasi along the way dadami itong mga bookmarks mo eh. So sa ngayon, i-folder mo lahat ng mga clients mo, or let's say for example mga marketing tools na gusto mo. Ito yung sa akin mga marketing tools ko ginagamit. Ito sa isang business ko, ito ang HPC. Yan. The Feast, yung community ko. Business Manager VA Access, ito. Isang group ko na VA Life Bisaya. Then, online portfolio, andito na yung lahat. And, naka-folder yan sa lahat guys. So, hindi na ako magka-problem na ito YouTube 2019 na i-open ko sila isa-isa lahat. Kasi nga, along the way, dadami itong mga bookmarks nyo. So, paano ka ba mag-folder? So, very basic lang guys. Example, pumunta tayo sa yahoo.com kasi nga, hindi pa ito naka-bookmark sa akin. Example, punta ako sa Yahoo. Yan, ito yung Yahoo. So, para i-bookmark mo yung website ng Yahoo, i-click mo lang itong star. Yan, nakalagay bookmark this tab. Then, boom. And then, mag-suggest siya create mo yung folder. So, click mo yung folder. So, nakalagay dyan. At if ang name natin, lagay dyan. New. Okay, let's for example, tab 2020. So, i-save na din yan. Boom, save, and then kung gusto kang pumunta doon sa tab natin, kung gusto mong pumunta, so since sa akin marami na nakalista ng mga folders dito, so dapat pumunta ko dito sa may arrow dyan, and then ito yung tab na 2020 natin. So pwede ko rin siyang ilagay dito, boom, so tab 2020, and then makikita ko na. So let's say for example lang, next natin i-bookmark is nba.com. I don't know if may website pa sila ngayon. Okay, so example, gusto ko yan siya i-bookmark. Then, i-click ko lang to. Then, ito na. Lagay na NBA. And then, folder. Select ka lang yung folder kung saan mo gusto ilagay dyan. Boom, 2020. Then, done. So, every time na gusto ko mong pumunta dun sa tab na 2020, ilagay mo lang dyan. And then, ito na yung lahat. Okay, so paano ba siya paano ka magagawa ng isang folder within that folder? Like ito, example, this one client, and then may folder din isa-isa. So, pumunta ka dito sa right click mo to, and then pumunta ka sa bookmark manager. Click mo yan. Then, nakalagay dyan ang mga bookmarks, lahat ng mga bookmarks natin. And then, click mo yan. And then, gagawa ka ng bagong folder. Add new folder here. And then, let's say for example, NBA folder. Boom, save mo. So, may NBA folder ka na. So, kung gusto mo i-transfer to, i-drag mo lang to dyan sa loob. Then, boom. Kung gusto mo i-transfer dyan, boom. So, nandito na lahat ng mga folder mo. So, kung gusto mong
bumalik dun sa tab ng folder. So, ito na yun, naka-folder na siya guys. So, yan lang guys. Very basic lang para ma-organize din yung Google Chrome nyo. Kasi nga, along the way, along the years na pag-work nyo sa Google Chrome o sa online, dadami ng dadami to guys. Yan, dadami na dadami. So, hindi mo na siya ma-check. So, once you open your Google Chrome, for example, and then kung gusto kong pumunta sa marketing tools, pwede ko siyang ganyan, Google Ads, yun, Facebook Ads Mastery, yun. So, ang dami. So, kung gusto kong pumunta sa mga clients, boom. Um, so, yan. Very easy to use and maging organized yung work mo. So, yan lang for this episode and see you guys.